Patayang magkapatid na bata matapos matrap sa sunog sa Mandaluyong kagabi. Tulog kasi ang dalawa ng sumiklabang sunog. Nasa frontline ng balitang yan si Hannibal Talete. Pasado alas 11 ng gabi, sumiklab ang sunog sa residential area sa Barangay Poblasyon, Mandaluyong. Sa tindi ng apoy at kapal ng usok, pahirapan ang pagkapula sa sunog. Umakyat pa ng bubong ilang bumbero para mabugahan ng tubig ang mga nasusunog na bahay. Mabilis din kumalat ang apoy. Dito raw po sa likod na bahay po daw ng Espinacilla nag-umpisa yung ano. Yes, dikit-dikit po at made in light materials din na nga po sila kaya medyo mabilis po yung sunog. Nakadagdag din sa problema ng mga bumbero ang makitid na daan at mahinang supply ng tubig. Ang ibang residente sa lugar, tumulong na sa pag-iigib ng tubig para maisalin sa fire truck. Ayon kay Rolando na isa sa mga nasunugan, nakarinig sila ng sunod-sunod na pagsabog ng sumiklab ang sunog. Sa taranta niya, wala siyang naisalbang gamit habang lumilikas. Nagulat po kasi na nga po sa taas ng bubong namin pag kumain kami na rin na sumabog, siguro mga siling po. Matapos ang halos 2 oras na sunog, tumambad ang bangkay ng 16 anyos na dalagita at 4 na taong gulang na batang lalaki. Magkapatid daw ang dalawa. Natutulog daw sila sa ikalawang palapag ng bahay ng sumiklab ang sunog. Nagtamo naman ng sugat sa paa ang isa pang residente. Ayon sa BFP, 50 bahay ang natupok ng apoy at 100 pamilya ang nawalan ng tirahan. Sa ngayon, sa barangay hall muna sila pansamantalang nanunuluyan. Inaalam pa rin ng mga otoridad ang sanhi ng sunog. Nagbabalita mula sa frontline, Hannibal Talete, News 5. Mga kapatid, Maui David po. Simula ng inyong araw na may alam at may pakialam sa mga may init at umaaksyong balita sa bansa. Para maging una sa balitaan, mag-subscribe at mag-follow sa social media pages ng News 5.